Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating midweek praises, preachings, and prayers. Tayo po ay nasa huling Miyerkules na ng buwan ng September at ilang araw na lang po ay matatapos na ang buwang ito at atin na pong i-welcome ang October. Napakabilis po ng panahon, matatapos na ang 2025. Kumusta na po ang bawat isa? Nawa tayo po ay nasa maayos na kalagayan at may magandang kalusugan sa oras pong ito. Patuloy po nating ipanalangin ang atin pong panahon at ang atin pong mga kababayan na nasalanta po ng bagyo, lalo na po sa bandang norte. Nanawa ang atin pong gobyerno ay kumilos ng mabilis at tapat para mabilis na makarecover po itong atin pong mga kababayan. Ayon po sa balita ay may parating na naman ng panibagong bagyo. Kaya again tayo po ay mag-ingat at nawa tayo po ay manatili sa ligtas na lugar. Ngayon po nga gabi, sa muli po nating pag-aaral ng kanyang salita, nawa mga kapatid ay handa na ang ating pong puso at ang ating pong isipan sa pag-aaral nito, sapagkat alam ko po na ito po ay kumikilos at nangungusap sa bawat isa po sa atin. Sa bawat linggo, bawat Miyerkules na atin pong pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Kaya ngayong gabi, buksan na po natin ang ating pong mga Bibles sa Luke chapter 17 verses 11 to 19. Luke 17 verses 11 to 19. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, "Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, 'Jesus, Master, have pity on us.' When he saw them, he said, 'Go, show yourselves to the priest.' And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, 'Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?' Then he said to him, 'Rise and go, your faith has made you well.'" Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat sa isang buwan na nagdaan ulit. Salamat sa panghuling Miyerkules ng buwang ito. Salamat sa mga itinuturo mo po sa amin at patuloy pa na ituturo buhat sa inyo pong salita. Lalo na at amin pong pinag-uusapan ang mga himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Nawa ang mga katotohanan, ang mga leksyon buhat dito ay amin pong maunawaan, matandaan at maiangkop namin, Panginoon, sa buhay namin. Sa amin pong pag-aaral ulit ng inyong pong salita, dalayan ko, Panginoon, ang inyong pagsama, pangunguna at pagtuturo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang inyong direksyon sa buhay namin sa pamamagitan ng salita mo. Sapagkat ng itidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang reporter na gumawa ng documentary. Noon pong January 12, 2007. Ang documentaryong ginawa niya ay tungkol sa isang sikat na violinista. Nang ginawa niya, nagpunta sila sa subway ng Washington, D.C. At ito pong sikat na violinistang ito, siya po ay nagsuot ng pangmahirap, yung simpleng clothes lang, naka bull cap, and then talagang sinadya na hindi siya mapansin, hindi siya makilala. At doon po sa subway na yon ay nag-set up ng mga hidden cameras. Yun pong reporter na yon. Ang gusto nilang malaman, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao pagka tumugtog na ng violin itong lalaking ito na nag-itsurang simple. At ganun nga ang ginawa niya. Siya ay nagpunta doon during rush hour. Talagang busy ang mga tao. Naghahabol ng tren, naghahabol ng oras, naghahabol ng panahon. Okay? So, ang ginawa po nitong lalaking ito, tumugtog na siya, pinatugtog na niya yung kanyang violin at napakaganda ng kanyang mga tinutugtog. Ito po ay mga composition ni Johann Sebastian Bach. Isa pong napakagaling na composer at saka manutugtog noon pong 1700s. At habang siya po ay tumutugtog, ay bihira po lamang ang tumigil
at nanood at nagbigay ng limos. Ano po? At yun nga po ang isa sa mga purposes nila, kung may titigil po ba at may magbibigay ng limos. Ano po? Meron pong isang matanda ang tumigil ng ilang saglit at nagbigay siya. At mukhang napansin niya kung sino itong taong ito, pero hindi rin siya gaano nagtagal. Nagbigay siya ng $20. Ano po? And pagkatapos niya tumugtog ng 45 minutes, ano po, sapagkat yun po yung time ng rush hour, no? Sabi nila, ang estimated na dumaan sa harapan niya ay almost 1,000 people. At ang kanyang kinita noong 45 minutes na yun ay $32.17 lang. So pagkatapos niya tumugtog, inimpake niya yung kanyang mga gamit at siya ay umalis na. No po? So ang na-realize po ng reporter na yun, no, nakita niya na pagka sobrang busy ang mga tao, distracted sa maraming mga bagay, hindi nila napapansin yung greatness, no? Yung kagalingan, yung kahusayan, no po, ng isang tao na nagpapamalas ng kanyang galing sa pagtugtog. At alam po ba ninyo, itong reporter na ito ay nanalo ng Pulitzer Prize, no, for his documentary on this event at that subway station sa Washington, D.C. At dito po sa documentaryong ito, ang sabi, it was an experiment that exposed the easily distracted, self-focused, unobservant, and ungrateful side of the human heart. Ano po? So again, as I've said kanina, pagka talagang marami tayong iniisip, marami tayong stress sa buhay, maraming mga bagay ang hindi po natin napapansin. Hindi nila namalayan na ito pong manunugtog na ito ay ang sikat na si Joshua Bell. Ano po? Na 3 days ago, nung ito po ay nasulat, ay pinuno niya yung Boston sa kanyang concert. Ano po? At ang kanyang career ay nagsimula sa Carnegie Hall sa New York. Ano po? At hindi ko po alam kung halimbawa tayo rin ay napadaan doon, no? Kung mapapansin din kaya natin siya, no? Ma-appreciate kaya natin siya, papasalamatan kaya natin siya, papalakpakan kaya natin siya, magbibigay kaya tayo rin ng abuloy, no, dahil na-appreciate niyo yung kanyang talent. Mga kapatid, ngayon pong gabi, yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ano po? Sapagkat ngayong gabi ay atin pong titingnan ang reaksyon ng 10 lalaki na pinagaling ng Panginoon. At nawang mga kapatid, makita rin po natin ano ang dapat nating maging tugon sa Panginoon sa mga kamangha-manghang bagay na ginagawa niya sa atin. Atin po bang napapansin ang mga himala na kanyang ginagawa sa atin sa bawat araw, sa mga tugon, sa mga panalangin, sa mga blessings na natatanggap natin, maliit man ito o malaki? Papaano po tayo tumutugon sa Panginoon? Ano po ang ipinapalit natin sa kabutihan ng Diyos, sa awa ng Diyos, sa bawat isa sa atin? At yan po ang ating titingnan ngayon pong gabing ito. Kaya pinamagatan ko po ang ating pong mensahe, The Miracle at the Border. No? The Miracle at the Border. Kaya ko po sinabi na ito ay miracle at the border sapagkat during this time, ang Panginoong Hesukristo po galing sa Galilee ay papuntang Jerusalem. At kung atin pong babasahin itong paglalakbay na ito ng Panginoon, no, from Galilee to Jerusalem, ito na yung huli niyang punta sa Jerusalem. Sapagkat sa mga susunod na mga chapters, makikita natin dito yung kanyang triumphal entry. At yun na nga po. Ang ibig sabihin nun, kung ating susundan ang istorya, ang mga pangyayari, after 1 week nung kanyang triumphal entry, ay siya po ay ipinako sa krus. So ito po nga bahaging ito, sa kanyang pong paglalakbay, siya po ay nasa border na ng Galilee at saka ng Samaria. At tandaan po natin, mga kapatid, ang mga Hudyo hindi yan dumadaan sa Samaria, from Galilee to Jerusalem or Jerusalem to Galilee, hindi po yan dadaan sa Samaria, bagamat shortcut po papuntang Galilee o papuntang Jerusalem ang Samaria, sapagkat ang tingin nila sa mga Samaritans, sila po ay mga second class, at I think na-discuss na po natin yung dahilan kung bakit nagkaroon ng hidwaan o nagkaroon ng gap ang mga Hudyo at saka ang mga Samaritans. Kung titingnan po natin sa mapa, ay ang mga Hudyo, sila talaga ay dadaan pa dito sa Perea. Kung galing silang Galilee, talagang sila ay maglolongkat, dadaan sila sa Perea. At yung mga
galing sa Judea or sa Jerusalem papunta ng Galilee, sila ay dadaan ulit sa Perea. Hindi sila dumadaan ng diretsyo sa Samaria. Pero ang Panginoong Hesukristo, hindi siya nagloloko, talagang siya ay dumadaan sa Samaria. Hindi dahil sa gusto lang niyang mag-shortcut, no? Kundi gusto niya na mag-minister din, no, sa mga Samaritan, sapagkat itong mga ito, bagamat kaaway nga ng mga Hudyo, ay mahal din ng Panginoon at nangangailangan din ng kaligtasan. Kailangan din nilang makarinig ng mabuting balita. So, sa puntong ito, dun po sa border no po, ng Galilee at saka ng Samaria, may nadaanan siyang isang village at may nakasalamuha siya na 10 lalaki na merong leprosy or merong ketong. No? Ito po, nung unang panahon, itong ketong ay parang cancer sa kanila na pagka nagkaroon ka nito, ikaw ay hopeless na, ikaw ay mamamatay na. At alam po ninyo, sa Leviticus chapter 13 ay makikita po natin ang binigay na batas ng Panginoon kung anong treatment ang dapat mong ibigay, ipakita, no, sa mga taong may leprosy, kung ano ang dapat gawin ng isang tao na nagkaroon ng ketong or ng leprosy. At sa puntong ito ay makikita po natin ang ginawa ng Panginoon sa 10 lalaking ito na may leprosy at ano naman ang naging tugon nila sa ginawa ng Panginoon sa kanila. At again, gaya na sabi ko po sa inyo kanina, magandang paalaala din po ito sa atin. No? Ano ang dapat nating tugon? Ano po ang ina-expect ng Panginoon na tugon sa atin? Every time na tinutugon niya ang ating prayers, every time na pinapagaling niya ang ating mga karamdaman, every time na pinagpapala niya po tayo, maliit man o malaki. Okay? So, meron po tayong 3 makikita na ginawa ng Panginoon dito po sa miracle at the border. Ang una na atin pong makikita, the sympathetic concern of the Lord or of Jesus. Okay? Kung titingnan po natin dito sa verse 12, as he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Okay, so dito makikita po natin, no, na nung magkita-kita sila, alam niyo po, ang mga lepers hindi sila pwedeng lumapit sa mga tao na walang leprosy. Ano po? Ang pwede lang magsama-sama, maggrupo-grupo nun, magdikit-dikit ay yung mga kapwa may leprosy. Ano, yun lang pwede nilang makadikit. Sapagat ang leprosy po ay nakakahawa. No? Ito po ay matinding sakit sa balat na inuubos po nito yung balat natin, lalo na yung mga malalambot. Ano, kaya madalas ang unang nauubos yung ilong, yung tenga. Ano po? So, hindi po ako medical expert. Pero dito po sa Biblia, basta't nagkaroon kayo ng leprosy, ay talagang parang death sentence na po yun. Ano po? At grabe po ang treatment na gagawin sa mga lepers. Ano? Tingnan po natin sa Leviticus chapter 13, 45 to 46. Ganito po ang instruction pagka ang isang tao ay may leprosy. The person with such an infectious disease must wear torn clothes, let his hair be unkempt, cover the lower part of his face, and cry out, Unclean, unclean. As long as he has the infection, he remains unclean. He must live alone. He must live outside the camp. So nakakalungkot po itong instruction sa may infectious disease na ang tawag ay leprosy. Kailangan siya ay mag-cover ng kanyang mukha. Dapat ang kanyang suot ay butas-butas. No? At pag siya'y naglalakad at may makakasalubong siya ng mga tao, dapat lagi siyang sumisigaw na unclean, unclean. No? Or marumi, marumi ako. Na pagka narinig nila yon, ang ibig sabihin dapat huwag kang lumapit. Dapat ikaw ay lumayo. At nakakalungkot yun, may karamdaman ka na ng ganun, tapos wala pang gustong lumapit sa iyo. At alam po ninyo, kung pag-aaralan din natin sa Old Testament, sa 2 Chronicles, maging sa Numbers, makikita po natin dito na yung nagkakaroon nito, madalas ay yung nakakagawa ng kasalanan. Kaya, ang tingin ng mga tao, basta't ikaw ay may leprosy, ang ibig sabihin, may ginawa kang kasalanan sa Diyos at yan ay matinding parusa. At sa Luke chapter 5, verses
12 to 14, ay makikita rin po natin dito na meron ng pinagaling ang Panginoon na may leprosy din, no? Ngunit, itong pinagaling niya ay isang tao lang, no? Kung titingnan natin sa Luke chapter 5 verses 12 to 14, while Jesus was in one of the town, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said, "be clean." And immediately the leprosy left him. Itong pagpapagaling ng Panginoon dito sa leper na ito ay nangyari 2 years before na mamit niya itong 10 lepers na ito. At marahil nabalitaan nitong 10 kitongin na ito na meron siyang pinagaling. But notice, kung babalikan natin itong Luke chapter 5 verse 12, ang sabi diyan, while Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, "Lord, if you are willing, you can make me clean." And then ang sabi po ng Panginoon, Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said, "be clean." And immediately the leprosy left him. Ang appeal, ang pagmamakaawa nitong leper na ito, if you are willing, you can make me clean. And then sabi ng Panginoon, "I am willing. Be clean." At immediately siya po ay gumaling. Dito, kung babalik po tayo sa Luke chapter 17, 2 years after, marahil nga nabalitaan nila itong pagpapagaling ng Panginoon dun sa leper na yon, at nalaman din siguro nila yung sinabi nung leper na, "If you are willing, you can make me clean." Pero dito, ano yung request nila? Sabi dito, and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." Okay? So magkaiba yung request ng leper noon at saka nitong mga lepers ngayon. 2 years ago, hinawakan siya ng Panginoon. At yun nga, ang tanong ay, if you are willing, you can make me clean. And then sabi ng Panginoon, "I am willing." Marahil itong 10 mga kitongin na ito, ay hindi nila masabi yun, na if you are willing, you can make us clean. Kundi humingi lang talaga sila ng awa sa Panginoon. Maybe because they are 10, marami sila. Feeling siguro nila baka hindi kaya ng powers ng Panginoon. Yung 2 years ago, isa lang, napagaling niya. Marahil ang inisip nila, baka isa lang yung kaya o 2. Kaya, ang hiningi na lang nilang lahat ay awa. Pero nakita natin yung sympathetic concern dito ng Panginoon. Na hindi niya rineject, hindi niya iniwasan ang mga lepers na ito. Di po ba? Although, kung titingnan po natin, ang sabi dito, they stood at a distance. Sapagkat yun nga po, yun ang batas, na kanilang sinusunod during that time, basta't meron kang karamdaman na leprosy, you must stand at a distance. At alam niyo po ba, according sa tradition, yung distance na yun ay 150 meters. Okay? Alam niyo po ba kung gaano kalayo ang 150 meters? Yun po ay 5 na basketball courts, Kaya sobrang layo. Kaya ang sabi dito, they stood at a distance and called out in a loud voice. Talagang sumigaw sila. Kasi ang layo ng pagitan, hindi sila pwedeng lumapit. And yet, pinakinggan sila ng Panginoon. Hindi nagbingi-bingihan ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. And these people were rejected by everyone. Walang gustong lumapit sa kanila because of their sicknesses. At during that time, ang kanilang paniniwala, ang tanging makakapagpagaling lang ng kanilang leprosy ay ang Diyos. Kaya marahil itong 10 ito, dahil sa narinig nila 2 years ago may pinagaling ang Panginoong Hesukristo, humingi sila ng awa. Maawa po kayo sa amin. And the Lord Jesus Christ expressed His sympathetic concern to them. Ngayong gabi mga kapatid, pinapakita po ng pangyayaring ito na ang Panginoon, wala po siyang itinatangi. Ang Panginoon, pwede mo siyang malapitan anytime. Kahit na gaano kalala
ang atin pong karamdaman, ang atin pong problema, ang atin pong pinagdadaanan, no? We can ask the Lord, no? We can ask for pity. We can ask for help. And we can be assured, mga kapatid, sa gabing ito, that the Lord is sympathetically concerned sa atin po, no? Siya po ay maawain. Siya po ay maalalahanin. At kung merong isang bagay na gustong gawin ang Panginoon sa bawat isa sa atin, ay yung tayo po ay makaahon. Ano po? Tayo ay makalampas. Tayo po ay magtagumpay sa kung ano man ang kabigatan natin sa tulong niya. Okay? Kung tayo po ay tatawag sa Kanya, kung tayo po ay aasa sa atin pong Panginoon, katulad po ng ginawa ng 10 ketongin na ito. So, yun po ang unang makikita natin na ginawa ng Panginoon. Ano? He expressed His sympathetic concern sa kanila. At yun nga, nakita natin yung pakiusap nila, have mercy on us, no? Have pity on us. So, ang pangalawa na ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang ipinakita niyo yung kanyang sympathetic concern, but He gave a strange command, no? Nagbigay siya ng kakaiba, no? Na utos. Okay? 2 years ago, nung siya nagpagaling ng ketongin, ano ang ginawa niya? Nilapitan niya, hinawakan niya, at sinabi niya, be clean. Okay? Pero dito, no, iba ang kanyang ginawa. Ano ang sinabi niya? Ang sabi po dito sa verse 14, when He saw them, He said, go, show yourselves to the priest. Okay? Pumunta kayo at ipakita nyo ang inyong mga sarili sa mga saserdote. Okay? Sa mga pare, sa mga religious leaders. Kaya lang, ano po, sila ay matindi pa yung kanilang leprosy. Hindi pa sila pwedeng lumapit. According sa Leviticus 13, pupunta ka lang sa priest pagka nagsisimula pa lang, no? Yung iyong skin disease. Okay? Yung iyong leprosy. Or kung ikaw ay pagaling na, no? Doon ka lang lalapitan, doon ka lang susuriin ng priest. Pero ito, no? Katindihan, kasagsagan ng kanilang leprosy. Pero sinabi ng Panginoon sa kanila, pumunta kayo doon, magpa-check up kayo sa mga priest. Ipakita nyo yan. Ini-imagine kung ano yung mga reactions nila. Pero makita po natin yung desperation po ng mga lepers na ito dahil sa sinabi ng Panginoon, no? Sila ay nagpunta. Kahit nakakaiba yung kanyang utos, no? 'Di ba pagka tayo magpapa-check up sa doktor, ang laging gagawin ng doktor, no, ay susuriin yung ating sakit, bibigyan tayo ng gamot para tayo ay gumaling. Okay? Ang ginawa dito ng Panginoon, no, hindi niya sinuri, hindi niya binigyan ng gamot, no, hindi rin niya binigyan ng assurance na sila ay gagaling, no. Basta ang sinabi niya lang, pumunta kayo sa priest at magpasuri kayo. At sa kabila ng strange command ng Panginoong Jesucristo, ito pong 10 lepers ay sumunod, no? Kahit na hindi pa nababawasan, yung kanilang karamdaman, no? Hindi natin alam, hindi pinakita dito kung gaano kalayo yung kanilang nilakad bago nila ma-realize na sila ay gumaling na. Okay? Basta sabi dito, along the way, no, na-realize sila siguro habang naglalakad sila or uusap sila, no? Biglang nakita nung isa na, ayos na yung itsura mo no? Nakita yung kanilang mga fingers na, buo na yan Hanggang sa nagtinginan sila na, okay na. Okay? At tuwang-tuwa sila. Mapapansin po natin sa pangyayaring ito, no po, na bagamat wala pa sila nakikitang signs ng healing, sila po ay sumunod na sa Panginoon. Nagkaroon po sila ng pananampalataya sa Panginoon. At yan po ang gusto at inaasahan ng Panginoon sa bawat isa na ating panghawakan, na atin pong huwag kalimutan, huwag bitawan, na po yung mga pangako niya sa atin. Huwag pagdudahan ang mga pangako niya sa atin. Katulad na lamang po ng atin pong kaligtasan. No? Ang sabi sa John chapter 3 verse 16, sino man ang sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na siya mapapahamak. Okay? So, bakit kine-claim natin na pagka tinanggap natin si Jesus, tayo pupunta sa langit at hindi tayo pupunta sa impyerno? Sapagkat sinabi ng Panginoon. 'Di ba? So, yun po ang pananampalataya. Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, pagka iyong pinahayag sa Panginoon yung iyong mga kasalanan, humingi ka ng tawad,
ikaw ay kanyang papatawarin at lilinisin sa lahat ng atin pong mga karumihan. So, paano natin nalaman yun na tayo pinatawad ng Panginoon? Sabi niya, pagka ginawa mo ito, ganito ang mangyayari sa'yo. Yun po ang pananampalataya. Kahit hindi pa nangyayari, no, dahil sa sinabi niya, ay atin pong gagawin. Okay? At yan po ang nangyari dito po sa 10 ketongin na ito. No? Hindi pa sila gumagaling. No? Iba ang iniutos sa kanila ng Panginoon. No? Walang trace na, walang promise or walang trace na pagagalingin sila, pero sumunod pa rin sila. And because of that faith, because of their obedience, no, gumaling sila. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, napakahalaga po ang pananampalataya. No, ang sabi nga po sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. No? So dapat po mayroon tayong ang atin pong pananampalataya. Dapat po tayo ay may pagsampalataya sa ating pong Panginoon. Na kung anong sabihin niya, mahirap man ito or imposible man ito, katulad na sabi ko noong nakaraang mensahe natin, tayo po ay sumunod. At ito po ang gusto ng Panginoon dito po sa pananampalataya na meron tayo. Dito po sa Luke 17 din, verse 5. Ano po? Sana ito po ang lagi nating panalangin. Ang sabi po ng mga apostles, the apostles said to the Lord, increase our faith. No? So ito po ang desire ng mga apostles at nawa ito rin po ang maging desire natin sa atin pong pananampalataya. Na patuloy na lumago ito, no, patuloy na tumaas ang level, no, or mag-level up ang atin pong pananampalataya. Ang ibig pong sabihin nun, pagka nag-increase na ating pananampalataya, mas nagtitiwala na tayo sa Panginoon. Mas marami ng utos niya ang atin pong sinusunod. Wala na pong struggle. At paunti ng paunti ang mga sinusuway natin na utos niya. Okay? Nakuha niyo po ako? Ito pong mga lepers na ito, bakit sila gumaling? Sapagkat sumunod sila sa isang strange command na ginawa ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong gabi, ano yung mga bagay na iniuutos po sa atin ng Panginoon na hanggang ngayon ay parang nahihirapan pa rin tayong sumunod? Dahil natatakot tayo, dahil nahihiya tayo, or nangangamba tayo na baka magkamali tayo o baka hindi tumupad ang Panginoon. Mga kapatid, na-experience ng 10 lepers na ito yung himala because they obeyed. Ngayong gabi, baka kaya hindi ma-experience yung breakthrough sa iyong buhay sapagkat may utos ang Panginoon na hindi mo pa sinusunod. No? Naniniwala ako na maraming nakahandang blessing ang Panginoon sa atin. Pero isa lang ang kondisyon niya. Sumunod ka. No? Gawin mo kung ano yung ipinapagawa ko sa iyo. Kaya yun po ang challenge sa bawat isa. Ano? Sampalatayanan natin ang Panginoon. No? Hindi lang sa kaligtasan natin, kundi sa pang-araw-araw nating pangangailangan, sa pang-araw-araw nating pakikipaglaban. No? Sampalatayanan natin ang Panginoon na tayo kanyang tutulungan, ipagtatanggol, palalakasin, at pagtatagumpayin. Okay po? So yun po ang pangalawa na makikita nating ipinakita ng Panginoon. No? Yung una, He expressed His sympathetic concern. Second, He gave a strange command. And then, ang pangatlo, makikita po natin dito yung kanyang special commendation. Special commendation. Ano po? Bakit po niya ibinigay itong special na kumbaga ay appreciation? Sapagkat sa 10 na gumaling, isa lang yung bumalik sa Panginoon para magpasalamat. No? Kung babalikan natin dito sa verse 15, ang sabi niyan, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Okay? So dito, sinulat ni Luke, no, na yung isa, nung makita niya na siya ay gumaling na, siya ay bumalik, no, siya ay sumisigaw, nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon, at siya ay nagpatira pa sa Panginoong Hesukristo. At maganda yung huling line, he was a Samaritan. No, of all the people na magpapasalamat, no, dapat hindi itong taong ito. Bakit? Sapagkat una, Samaritan siya. Pangalawa, siya ay
leper. Ano po ang ibig ko sabihin? Matinding rejection ang kanyang na-experience sa mga Hudyo. Di ba? Tapos, yun pa, leper pa siya. So, hindi lamang mga Hudyo, kundi maging yung mga kamag-anak niya, mga mahal niya sa buhay, ay na-reject siya. Pero, nung siya ay pinagaling ng Panginoon, no? Hindi siya nahiya, no? Hindi siya nagdalawang isip. Talagang siya'y bumalik, no? Tumakbo siya, pabalik, at nagsisigaw siya ng pasasalamat sa Panginoon. At ito po ang matindi na kanyang ginawa. He worshiped the Lord Jesus Christ. Again, kanina, sabi ko po, ano po ang reaction natin pagka tayo po ay pinapagaling ng Panginoon, pagka tinutugon ng Panginoon ang atin po mga prayers, pagka pinagpapala tayo ng Panginoon. Ano yung automatic na ginagawa po natin? No? Tayo po ba ay nagpapasalamat agad-agad? No? Dito po, may tatlong ginawa itong pinagaling na leper na ito. Kung bakit binigyan siya ng special commendation ng Panginoon. Ang una, he obeyed God. Kasama nung siyam. Okay? Pangalawa, he thanked God. No? He is the only person who thanked God. Okay? Nagpasalamat siya sa Panginoon. And then, he worshiped God. Okay? So, ito po ang halimbawa. Ito yung dapat po nating maging tugon sa mga blessings, sa kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi kung tutusin, pwede nang pabayaan ng Panginoon itong 10 ito, no? Sapagkat ang thinking ng mga tao, no, kung bakit sila nagkaganon, dahil sila ay makasalanan. Kumbaga, kung merong tao na karapat-dapat na humusga sa 10 ito na kailangan nilang mamatay, yun ay ang Panginoong Hesukristo, sapagkat wala siyang kasalanan na ginawa. Samantalang itong 10 ito, yun nga po, ang tingin ng lahat, ang paniniwala ng lahat, kaya sila nagkaroon ng leprosy, ay dahil sa kanilang kasalanan. Pero naawa ang Panginoong Hesus sa kanila. No? Sila ay pinagaling ng Panginoon. No? Kaya lang nakakalungkot, isa lang ang nakaisip, magpasalamat. Okay? So mga kapatid, kung tayo po ay kasama doon sa 10, no? Saan kaya po tayo? Tayo kaya ay yung Samaritan, or tayo kaya ay kasama doon sa Siyam, na nalimutan na sidetrack na sila, no? Na-excite na sila, no? Doon sa pagpapagaling sa kanila. Pero yung nagpagaling, nakakalimutan na nila. Nawa mga kapatid, ngayong gabi, ito po ang wag na wag nating kakalimutan. Every time na binibless tayo ng Panginoon, let us always remember to obey Him, to thank Him, and to worship Him. Ano po? In that way, matutuwa, pagagalak ang Panginoon sa atin. Ano po ang commendation niya? Ang sabi dito sa verse 19, then He said to him, rise and go, your faith has made you well. Ayon po sa mga Bible scholars, ang interpretation po dito, no, hindi lamang yung physical problem, hindi lamang yung physical sickness ang pinagaling ng Panginoon sa leper na ito, kundi maging yung kanyang spiritual sickness or problem. In short, naligtas itong leper na ito. Makita natin how merciful ang Panginoon, doon sa Siyam, na sa kabila na naging ungrateful sila, no, hindi binawi ng Panginoon yung healing, no? Kumbaga, kung ako ang Panginoon, hindi nagpasalamat, magkakasakit ulit itong mga to. Diba? Pero hindi yan ang ginawa ng Panginoon. God is merciful. But, ang naging kulang nitong Siyam na ito, yes, they were healed physically, but they remain sick spiritually. At ang advantage nitong bumalik, nagpasalamat at sumamba sa Panginoon, he was healed spiritually. At yan din po ang gagawin ng Panginoon sa atin. If we are always thankful, if we are always worshiping the Lord and obeying His command, patuloy na palalakasin tayo, hindi lamang physically, kundi spiritually. Sapagkat, gaya nga ng sabi ng Ephesians, ang labanan talaga sa mundong ito ay hindi physical, kundi spiritual. Kung walang blessing, kung walang strengthening ang Panginoon sa bawat isa sa atin, lagi po tayong babagsak, lagi po tayong mabibigo. But because we have Jesus in our lives, kung tayo po ay laging susunod sa instructions niya, kung lagi tayong magpapasalamat at sasamba sa Kanya, papalakasin niya tayo, bibigyan niya tayo ng karunungan, at bibigyan niya tayo parati ng katagumpayan. Mga kapatid, ngayong gabi, ito po ang mga lessons, mga reminders sa bawat isa sa atin. Dito po sa miracle
at the border. Ano po? Ito pong 10 lepers na ito, pinagaling ng Panginoon nung sila ay humingi ng awa sa Panginoon at sila kinaawaan ng Panginoon. Ngunit may isa lamang na nagpasalamat. Ngayong gabi, nawa hindi tayo matagpuan ng Panginoon na kasama ng siyam. Nawa samahan natin yung isang Samaritan, no po, na nung siya ay pinagaling ng Panginoon, siya po ay bumalik, no? Siya ay sumunod, siya po ay nagpasalamat at siya ay sumamba sa ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa miracle at the border. Salamat po sapagkat pinaalala mo ulit sa amin kung ano yung dapat naming maging tugon. Every time na matatanggap namin ang inyong biyaya, matatanggap namin ang inyong awa, matatanggap namin ang tugon sa amin pong mga panalangin. Tulungan mo kami na hindi makalimot. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging maging katulad ng Samaritan, na every time na makakatanggap kami ng pagpapala, kami po ay laging magpapasalamat, magpupuri sa inyo, Panginoon. Dalahin ko po sa pagtatapos ng buwang ito. Alam ko pong maraming blessings, maraming lessons na ikaw ay binigay sa amin. Kaya Lord, tulungan mo kami na lagi magpasalamat at sumamba sa inyo. I know sa papasok na buwang ulit na October, marami ka po ulit na ituturo at mga blessings na bibigay sa amin. Help us, Lord, to be conscious at tulungan mo kami na laging magpurit, magpasalamat sa inyo. Sa pagkatlat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi po sa bawat isa.